5 powerful words of commitment of Ruth. Pakinggan po natin, no? Sabi number 1, where you go, I will go. Sabi, huwag niyo na pong pilitin na iwanan ko kayo dahil, ito nga po, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God will be my God. Ito yung matindi. Where you die, I will die. And may the Lord, ito pa yung in-laws niya, no? And may the Lord deal with me. Ibig sabihin, parusahan nawa ako ng Diyos kung hindi ko to gagawin. Ito ang tindi ng commitment, ano po? Makakuha po kaya. Halimbawa po, no, sa mga may asawa, magkaroon kaya ng magandang klaseng manugang is a blessing. Amen po ba? Ang bait, talagang di niya iniwanan. Kung talagang naghihirap kayo, sasamahan ko kayo sa paghihirap niyo. Ganito. So, it is a commitment. What is commitment, by the way? Sabi, commitment is a promise. Katulad po ng ginawa ni Ruth. Sabi niya, kung saan kayo pumunta, doon din ako. It is a promise. Commitment is a promise binding. Talagang binalot ng it is a decision that locks you in. Bakit? Kasi po, ang commitment, tapos para bang ganito, faith, kailangan ng ating pananampalataya ay nilalakipan dapat natin lagi ng commitment. Because faith without commitment is like a body without breath. Meron siyang katawan, meron siyang hugis, pero hindi humihinga. Walang saysay dahil walang buhay. Kaya kailangan ang commitment daw po pala natin. O kung ang ating pananampalataya ay dapat nilalakipan ng commitment. Dahil kung ito'y wala, may faith ka nga pero wala kang commitment, wala kang involvement. Bali wala. Para ka lamang isang bumbilyang pundido. Dati kasi sabi, inilarawan dito, parang isang lampara na walang langis, hindi umiilaw. Dati kasi ganun ang langis eh. Ganun yung lampara ng mga tao. Kami dati ganun eh. Binutasan namin yung takip ng garapon, nilagyan namin ng basahang mahaba, at nilagyan namin ng fuel sa ilalim, langis, at yun ay nagiging silbing ilaw namin. Pero hindi na ngayon ganun. Kahit may kuryente na, o kahit brownout, may ilaw dahil may solar. Kaya, ano ang kabuluhan ng pananampalatayang walang commitment? It is like na pundidong ilaw. Ilaw ka nga pero hindi ka naman lumiliwanag. Parang ganon. Kailangan daw ang pananampalataya natin, nilalakipan natin ng commitment upang ito'y magliwanag. It has a form, but no life. An empty lamp. By the way, tignan po natin yung declaration ni Ruth sa kanya pong biyenan. Declaration of Ruth is a total embracing of commitment to her mother-in-law. It is a complete forsaking of herself. Kaya niyo po bang sabihin ito sa mga kaibigan ninyo? Sa minamahal ninyo? O sa mga makakasama niyo o yung mga partners niyo in life? Pwede niyo ba sabihin, where you die, I will die? Kung saan ka, dun din ako. Ang tindi ng declaration niya at pinatunayan po ito ni Ruth. Commitment is being willing to accept the sometimes painful consequences of obedience to God. Minsan, alam niyo po, ang pagsunod natin sa Panginoon ay nakakaranas tayo ng mga tiisin. Pagsubok. Alam niyo po, siyempre, hindi lang naman como nasa church ka, wala kang tatanggapin na pagsubok, wala ka na rin mararanasang mga suliranin sa buhay. Meron pa rin. In every aspect of our life, laging merong suliranin, trials, struggles. Pero sa totoo lang, hindi natin po ito pwedeng alisin sa buhay natin. Ito yung nagpapahubog ng ating pananampalataya. Ito yung nagpapatibay
ng ating kaugnayan sa Diyos. Kaya, God allowed these things to happen, na magkaroon tayo ng mga pagsubok. But, even though it is common to mankind, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Sabi, hindi kanya susubukin ng higit pa sa iyong kakayahan. Alam ng Diyos kung ano yung kakayahan mo. Yung limit mo, alam ng Diyos yan. And He will not allow na sa buhay mo, ikaw ay kanyang pagbubuhatin ng mas mabigat sa kakayahan mo. In Hebrew chapter 12 verse 1, sabi po, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanan pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Sabi po, let us run with perseverance. Buong pagtsatsaga tayong tumakbo. Kahit na maraming tayong madadaan ng mga tinik, maraming baku-bakong landas, tuloy pa rin tayo sa pagtakbo. Because commitment is more than intellectual agreement. It requires sacrificial giving of your whole self. So, ibig sabihin, commitment requires sacrifices. Minsan, di ba? Pag sabi, whole self Pag sinabing whole self, time, effort, resources, ibig sabihin, kung may pera ka, pwede mong ibigay dyan. Whole self ang sinasabi rito. When we speak of commitment, it is about the whole self, hindi partial lang na ibibigay mo. You should involve yourself wholeheartedly, buong buo. Commitment is never easy. Totoo yan. Bisan, ang ganda ng plano mo, ang ganda ng gusto mong mangyari, but sometimes, ang maganda yung mga sinasabi mo, but sometimes, it was squeezed to be wrong. Nagiging mali dahil sa maling interpretation. Di po ba? Alam nyo, may mga nagsasabi mga tao na talagang ang gaganda ng mga plano nila sa buhay, pero because meron talagang, we cannot please everybody Kapag may natuwa sa'yo, may maaasar din sa'yo. Tandaan mo yan. We cannot please everybody. But if we please God, ang mangyayari sa'yo? Pagpapalain ka ng Diyos. Lalo kang magiging malapit sa Diyos. So let us all be focused na bigyan natin ng kasiyahan ng Diyos, hindi ang tao. Kung alam mo mabuti, panindigan mo. Kung alam mo ang tao, ang gagawin mo, ay makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos at iniuutusan ka naman ng Diyos na gawin yun, sabihin yun, do it for God's glory. Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin ng Panginoon. Hallelujah! Sabi po natin kanina, faith without commitment is like a body without breath. Sabihin naman natin ngayon, faith without commitment is a seed never planted. Ibig sabihin, meron ka ng binhi. Pwede ka nang tumubo, pwede ka nang magbunga kung ikaw ay itatanim. Pero pag hindi ka na itanim, parang ganun din ang pananampalataya. May pananampalataya ka, pero hindi mo na maitinanim sa mabuting lupa. Ibig sabihin, hindi mo in-involve ang pananampalataya mo sa lupa o sa kung saan ka ilalagay ng Panginoon. You know the truth, but not acting on it. And that is like a seed that never planted. Alam mo yung totoo, pero hindi mo ginawa. Hindi mo sinalita. So, para kang binhi na hindi natanim, wala kang aasahang bunga. In our application, sabi, stay in God's even it is hard. Manatili ka sa Diyos kahit na masakit, makirot, kahit na maraming pagsubok, kahit na nahihirapan ka na, kahit hindi ka na nila pinapakinggan, kahit na parang baliwala ka na,
Stay in God's will. Ang Diyos pa rin. Kahit na wala nakikinig sa'yo, merong Diyos nakikinig sa'yo. Wala nakakita sa'yo, merong Diyos na nakakita sa'yo. Yung mabuti mong gawa, wala naka-appreciate, merong Diyos na magbibigay na reward sa'yo someday, somehow. Alam niyo po, your commitment will someday be your testimony. Paano mo i-encourage yung mga tao na manatili sa kanilang mga commitment if you yourself umalis? Di ba? Paano ko kayo encourage na magpatuloy, na manatili sa kalooban ng Diyos kung ako mismo hindi nananatili sa kalooban ng Diyos? And that is your testimony. Kaya nga, if you commit to God's ministries, pagpatuloy nyo. Dahil sinasalaminan ka ng mga tao na kung saan pagdating ng araw, baka sila rin ay tumulad sa iyo. Kung tutulad sila sa iyo dahil sa iyong pagiging matibay, matatag, maganda yan. Pero kapag nakita nilang mahina ka, madali kang bumigay, bibigay rin sila. Kaya sabi natin, your commitment will someday be your testimony. So, ano ba gusto mong tularan nila sa iyo ng mga tao? O ng mga kapatiran? O ng mga churchmate natin? Di ba gusto natin yung good? Dapat ganon. Sometimes, sabi niya, alam niya po si Naomi, ang ibig sabihin ni Naomi is a pleasant and delightful. Sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Tawagin niyo na lang akong Mara. What is Mara means? In Hebrew word, it means bitter. Dahil parang tingin niya, pinarurusahan na ako ng Diyos. Ganito na nangyari sa akin. Huwag niyo na akong tawagin Naomi o pleasant or delightful. Tawagin na lang akong bitter. Mara. Kaya naman, ang nangyari po kay Naomi, sabi natin kanina, iniwan siya ng kanyang asawa. Iniwan siya ng kanyang asawa dahil kinuha siya ng Lord. Iniwan din siya ng dalawa niyang anak. At iniwan din siya ng isa niyang manugang. Pero mapalad pa rin po siya dahil merong ugat na nag-stay sa kanya. And that is root. Ano pa sa Tagalog na root? Di ba ugat? Ang ibig sabihin po ng root is, it is in Hebrew word, means friend or companion. Mapalad pa rin po siya, di ba? Hindi naman pinintulot ng Diyos lahat kunin sa Kanya, kundi pinintulot ng Diyos na mayroong isang taong mananatili sa Kanya. Alam niyo po, si Ruth ay, sinabi natin kanina, ay buhat sa land na hindi sumasampalataya sa Diyos ng Israel. Pero nag-declare siya, sabi niya, your God will be my God. Di ba? Dineclare niya kay Naomi kung sino yung Diyos mo. Siya rin ang magiging Diyos ko. Intindi ng commitment na ganito. So sana ganito rin po sa atin. Ano po? Once we involve ourselves in a commitment, pwede mo natin i-declare na gano'n. Na gagawin ko ang mga ito to glorify God. Iniwan siya ng kanyang asawa, mga anak, at ng kanyang manugang, subalit merong pang Ruth na natira. Naalala ko po, alam niyo po yung istorya, si Jose Rizal ang ating pambansang bayani, yung mga nag-aaral dito. Gumawa siya ng isang kwento, at ang kwentong ito yung pagkakaibigan ng Matching at ng Pagong. May dalawang magkaibigan, Matching at Pagong, na lagi sila magkalaro, magkasama, kahit saan-saan. Bisan sa kanilang paglalakad, nakakita sila ng isang malaking puno ng saging. Sabi nila, sabi nila, itatanim ko ito, sabi ni Matching. Sabi ni Pagong, itatanim ko ito sa aking sa tapat ng aking bahay. Sabi po ni Matching. Kaya gawin natin, hati tayo. Sabi ni Matching. Sabi naman ni
Pagong, sige, kaya hinati ni Matching ito na pabor sa kanya. Hinati niya, iniwan niya yung ugat, yung puno kanya. Bit ni Matching ang puno at ibinaon sa lupa. Tapos dinidiligan, inalagaan. Ito naman si Pagong. Ganon din ang nangyari dahil siya yung Pagong. Inalagaan niya. Dinidiligan lagi at laging binubungkal ang lupa hanggang sa tumutubo. Ito naman si Matching, kahit nanusipag niya ng pagdidilig, unti-unti yung dahon nantutuyot hanggang sa tuluyang namatay ang puno. Minsan dinalaw niya ang kaibigan niya si Pagong at sa pagdalaw niya kay Pagong, nakita niya ang puno na iniwan niyang ugat ay nagbubunga na. Kaya ang ginawa ni Pagong, umakyat siya sa puno at doon namalagi at nagpasasa sa bunga ng saging. Nakita siya ni Pagong. Sabi, bumaba ka dyan, akin yan. Sabi, hindi, mula ngayon, akin na to, sabi niya. Alam niyo po ginawa niya? Dahil sa masamang loob ni Pagong, kumuha siya ng mga tinik. Sa palibot ng puno ng saging, nilagyan niya ng tinik. At nung bumaba, si Matching, natinik siya, nagalit siya. Sabi niya. At sabi niya, kinuha niya si Pagong. Sabi niya, ikaw, sabi niya, ba't mo ginawa sa akin to? Sabi niya, ang ginawa ni Matching, sabi niya, ihahagis kita sa apoy. Sabi niya, para masunog ka. Hindi, nagkakamali ka, sabi ni Pagong. Pag nilagay mo ako sa apoy, maglalaro lang ako, matutuwa pa ako. Nag-isip si Matching, ihahagis na lang kita sa ilog para malunod ka. Wag, sabi ni Pagong, malulunod ako, hindi ako marunong lumangoy. Huwag mo akong ihagis dyan. Sige. Yung pala, ang kahinaan mo, hinagis siya doon sa ilog. Pagkahagis siya sa ilog, lalangoy-langoy si Pagong. Sabi ni Pagong, naisahan niya si Matching. Ano pong lesson natin dito? Sometimes, our commitment is being destroyed by pride. Ito lang. Bawat isa sa atin, meron dito eh. Pero ang issue dito, how you handle your pride. Handa ka bang ibaba ito if it is needed? If it is can glorify God, kaya mo ba ibaba? Sabi po natin, ang commitment na hinihingi sa atin ng Panginoon dito is yung katulad po ng sinabi, ng declaration ni Naomi, where you die, I will die. Parusahan nawa ako ng Diyos kung hindi ko to gagawin. Commitment is difficult. Mahirap. Kasi lalo na po sa mga tao, kita natin kanina, music, tatlo na lang dito. But ayaw pa rin natin ma-involve? Because ayaw natin ma-involve. Ayaw natin mag-commit. Pero it is needed. Kailangan eh. Masaya po ba kayo? Ganun ang nakikita nyo, unti-unting nawawala ang nakatayo rito? O why don't you involve yourself? Pwede naman kayong maging kagamit-gamit sa Panginoon. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin may kadi-kadi pagkatawag ang Diyos. Bakit ba tayo inilagay ng Diyos dito? Para ganito na lamang po ba tayo? Hindi po eh. Unti-unti, pinalalago tayo ng Diyos. Sabi niya, binabago niya tayo araw-araw. For good. Para magkaroon tayo ng kasanayan, karunungan, kaalaman sa paglilingkod sa Panginoon. Commitment is difficult because it means total dependency to our God over the flood of trials. Ang trials na sinasabi po natin dito, hindi talaga natin may iwasan. Darating at darating sa atin yan. Minsan, sickness, minsan yung emptiness, minsan yung persecution, lahat yan dumarating. Pero, kailangan natin i-depende ang lahat ng ito sa Panginoon. Kanina meron po akong tumawag sa akin dati kong kaklase. Yung anak niya, kaisa-isa niyang anak, ay 35 na lang yung platelets. Talagang meron pa siyang tubo.
Hawak niya yung bag, may tubo. Nasa bahay lang at walang tumutulong, makakatulong para dalhin sa ospital. Yung kaklase ko, tumawag sa akin. Anong gagawin? Hirap na hirap siya, hindi niya alam. Dahil nasa malayong bansa siya at siya po ay lubog din sa utang. So, paano ko siya matutulungan? Wala po akong magagawa, kundi, di ko naman siya, nandito rin ako. At the same time, nandun siya sa Brunei. Ano may tutulong ko? Financial-wise, meron din kahit po pwede. Pero, physical attention, wala akong magagawa. Kaya po sinabi sa kanya, kailangan mo talaga yung total dependency mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos. He works in ways we cannot see. Hindi natin alam kung ano pa ang plano ng Diyos. Sa totoo lang, minsan, no, magugulat ka na lang eh. Meron darating na kung saan matagal mo na palang pinagpe-pray. Minsan, answered prayer na pala yun. Hindi mo marirealize mo lang mga ilang araw na, prayer ko pala to. Kaya, dumaan man tayo sa maraming klase ng pagsubok, lubog man tayo sa pagsubok, meron pa rin tayong Diyos na maaasahan. And sinabi po sa kanya, pagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya ang gagawin niya. Bisan na po ang Panginoon ay iniwan na po siya ng mga alagad. Bakit? Ito yung event na pagkatapos na nagpakain siya ng 5,000 na tao sa pamamagitan ng 5 pieces of bread and 2 pieces of fish. Lahat nabusog. Pagkatapos ng event na yon, ng pangyayaring yon, nagsabi ang Panginoon, nagpakilala siya, ako ang tinapay ng buhay, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, gano'n, ano ba? Pero sabi ng mga tao, ano to? Cannibal, ba ako kakainin ko yung laban niya? Zombie? Hindi po gano'n. It is a figurative po pala. Ngayon, hindi siya naunawa ng mga tao. Alam, ginawa ng mga tao, mabigat na doktrina ito, sabi niya, iniwanan siya ng mga tao. Yung mga pinagaling niya, yung mga pinalayas niya ng mga masasamang espiritu, yung binusog niya ng mga 5,000 na tao, nag-alisan lahat sa kanya ang natira, 12 apostol. Sabi ng Panginoon, kayo, hindi ba kayo aalis? Itong sabi ni Peter, sa John chapter 6, verse 68, sabi, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sabi, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So nanatili po sila, di po ba? Mapalad yung mga taong nananatili sa kalooban ng Diyos. Dahil pagdating ng araw, nakita niyo po, after nang umalis ang Panginoon, sinugo niya ang Holy Spirit, ano na-receive ng mga apostol? Power, di po ba? Kapangyarihan, boldness, tapang. At ito po ngayon yung pinag-aaralan natin. Sa kanila pong mga effort yan. Isinulat nila lahat ito. Paano? Kung hindi nila isinulat to, ano pong babasahin natin? Di po ba ang lahat, mga ano na lang, mga kwento-kwento na lang. Kaya mapalad po tayo, meron tayong basis sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ni Peter, to whom shall we go? Hawak ninyo ang buhay na walang hanggan. In our conclusion, ito po ang masasabi po natin, your most important commitment is to love and honor God in all you do. Ito ang most important commitment po natin sa buhay. Ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay ating bigyan ng karangalan, papurihan, at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Commitment is to do what we said we would do even if it is difficult. Kaya nga po, mahirap po yung ginawa ni, yung kinomit ni Ruth sa kanyang biyenan. Where you die, I will die.
At sabi niya, your God will be my God, your people will be my people. Pero lahat ng deklarasyong ito ni Ruth ay kanyang ginawa, even though if it is hard para sa kanya. Commitment is to do what we said we would do even if it is difficult. Commitment is, patulad po ng sinabi ng Panginoon Jesus sa 9:23 ng Luke, hindi ko na po nailagay, Luke chapter 9 verse 23, if anyone who will come after me, let him deny himself, carry his cross, and follow me. What do we expect? Ano po bang ibig sabihin ng deny yourself? Deny yourself for God's glory. Ano po ba yung mga dapat nating alisin sa ating mga pagkataong ito? Lahat ng mga negative things na hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. So sabi, commitment is, I will follow Christ. I will give my stress to our God because commitment is sometimes stressful po talaga yan. Pero sabi po natin, if we give this, yung stress natin ito sa kamay ng Panginoon, lalo po tayo magagaangan. Kinakailangan po talaga natin itong ibigay, itong stress na to. And that stress stands for strength, talent, resources, eagerness, sacrifices, and satisfaction. Lahat ng ito, bigay natin sa Panginoon, and that is commitment natin sa Panginoon. Commitment is staying even when it is hard. Giving your best while you stay. Sabi, commitment is yung mananatili ka kahit na masakit, makirot, nakakadagok ng iyong pride, nakakapagpababa ng iyong pagkatao. Pero you should stay pa rin because you are committed. And yung commitment mo naman, hindi naman para sa iyo lang, kundi yung purpose ng commitment mo, hindi naman para sa iyo lang, kundi to glorify God. Yan ang mas maganda. Commitment is sometimes stressful, talaga in three ways. Mentally, emotionally, and physically. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kasi minsan, nagkaroon po ng parang depression o yung kalungkutan si Naomi dahil tatlong mga mahal niya sa buhay na wala at iniwanan pa siya ng kanyang manugang na si Orpah. Masakit po talaga yon. But the thing is, namalagi pa rin po siya sa kalooban ng Diyos. Stress is hard, but we can grow motivating. Are you dealing with sometimes something stressful right now? Maraming bagay na nakaka-stress sa atin. Kayo ba ngayon ay napapalibutan ng mga stressful things in your life? At paano naman kayo tumatayo kapag nararanasan niyo ito? Alam niyo po, sabi natin kanina, topic natin is blessing of commitment. And what are those blessings? If we relate it sa buhay po ni Ruth, the blessing of Ruth's commitment are, number one, he married to Boaz. Kahit po si Ruth ay isang Moabites, hindi po siya Jew o Israelites, napangasawa niya si Boaz na isang Israelita, na kung saan sa kanya nagmula ang lineage ni David. At ang lineage ni David ay doon lumabas ang Panginoong Jesus. Di po ba, no? Sipin natin, isang Moabites na biniyayaan ang kanyang womb, ang kanyang sinapupunan upang lumabas doon ang hari ng Israel na si David at ang hari ng mga hari na ang Panginoong Jesus. Blessing of Ruth's commitment is married to Boaz, blessed with son. Dati kasi wala siyang anak, nagkaroon siya ng anak. At ito nga po si Obed na naging lahi, nagsimula ng lahi po ni David hanggang sa Panginoong Jesus. In her womb,
lineage of David came as well as Jesus Christ. In 2 Chronicles chapter 16 verse 9, sabi po, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. You have done a foolish thing, and from now on, you will be at what?" Ang sinasabi po rito, lahat, ang paningin ng Panginoon ay laging naglalakbay, ay talagang tinitingnan ng Panginoon kung sino sa Kanya ang matatapat at nagkukumit na nagkakaloob ng Kanyang panahon at oras. At yun po ang ginagantimpalaan ng Panginoon. Your commitment defines your destiny. Ito matindi. Your commitment defines your destiny. Ang ibig sabihin, kung saan ka nakatali, doon patungo ang buhay mo. Saan ba tayo nakakomit ngayon? Sa paggawa ba ng bagay na nakalulugod sa Panginoon o yung mga bagay na kinahuhumalingan ng sanlibutan? Tayo po ang makapagsasabi niyan. Sa Panginoon ka mag-commit, meron kang pagpapala. Sa world ka mag-commit, meron kang matatanggap na kagulumihanan. Thessalonians chapter 3 verse 3, sabi po, 1 Thessalonians chapter 3, "The Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one." Ito po, gusto ko na lang po mag-end up dito sa ating pong, sa message pong ito. Madalas, ang naiiwan, hindi yung magaling. Madalas, naiiwan, hindi yung malakas. Madalas, yung naiiwan, kundi yung lumalaban. Amen? Ulitin ko lang po na. Madalas, ang naiiwan, hindi ang magaling, hindi rin ang malakas, kundi ang lumalaban ng patas at hindi umaayaw. Kaya mahalaga sa buhay natin, saan ka nilagay ng Lord? Anong pinagagawa niya sa'yo? Gawin natin ng buong katapatan at maglingkod tayo nang may pagtatalaga ng ating sarili sa Kanya. Alam po natin, hindi ang ginagawa natin ito, every Sunday nagkikita tayo, nagsama-sama tayo, worship sa Panginoon, hindi naman ito nababaliwala sa Panginoon. It is recorded. Ang issue dito ay gaano ka nakatagal. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Habang tayo po ay nakatayo, ay patuloy po nating tamasahin ang masaganang presensya ng Panginoon sa atin. Let us all examine ourselves right now in the sight of God. Panginoong Diyos, kami po ay nasa inyong harapan. Salamat po sa inyong katuruan sa mga sandaling ito. Patungkol po sa commitment, Lord God. Sa involvement po namin sa paglilingkod po sa iyo, O Diyos. Naniniwala po kami that lahat ng ibinibigay mo po sa amin, makakasalamuha po namin, is truly a blessing, Lord God. But what you need, Lord God, is how we handle this. Paano po namin ito mapapangalagaan, Panginoon? Panginoon, sa amin pong sariling kakayahan, hindi po namin kaya ito. But sa tulong mo po, Panginoon, sa kakayahang ipagkakaloob po sa amin at karunungang aming tatamasahin, magagawa po namin ito, Lord. Tulungan mo po kami na maging mabuting steward, Panginoon. Katiwala ng mga ipinagkatiwala mo po sa amin. Bawat dumarating na mga kaluluwa, Lord God, ay amin pong lingapin. Ang mga kaluluwang nangangawala na, Panginoon, aming bisitahin, dalawin, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo. Hindi po para sa aming kaluguran, kundi para po sa iyong kaluwalhatian, O Lord God. Samahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng amin pong gagawin
At ang bawat iisipin po namin, Panginoon, walang iba, kundi ang kapakanan ng lahat ng mga taong ipinagkakatiwala mo po sa amin. Upang sila po, Panginoon, palakasin sa pananampalataya, akayin sa katungo sa kaligtasan, O God. Lord, minsan po kami ay nagkukulang, Lord, patawarin mo po kami. We humble ourselves upon your sight right now, Lord God. At bigyan mo pa po kami, Panginoon, ng another chance upang kami ay magpatuloy na sama-sama sa iyo naglilingkod ng buong katapatan. Sama-sama ka namin dulutan ng kasiyahan, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa mensaheng ito na ipinagkaloob mo sa amin. Nawa po, Panginoon, ikaw ay nabigyan namin ng kaluguran, kasiyahan, karangalan, Panginoon, kapurihan. Maraming po salamat, Ama. Ikaw na po, Panginoon, ang siyang tumulong sa amin upang tahakin namin ang landas ng paglago, Ama. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisa panalangin, and everybody say, Amen.